Hindi matatawaran ang pagmamahal at pagmamalasakit ni Pope Francis sa mga Katoliko sa buong mundo. At tayo mga Pilipino, ramdam na ramdam po natin yan. Noong pagbisita niya sa atin, matatanda ang lumipad din pa Leyte noon si Pope Francis para kumustahin ang mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. At ngayon, Igan, nakakapanayam din natin ang isa sa mga pari na nag-welcome kay Pope doon, si Reverend Father Chris Arthur Militante, ang Director at Social Communications and Mass Media ng Archdiocese of Palo, Leyte. Yan! Good morning, Father Chris! Good morning! Magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio at magandang umaga rin sa nakikinig at nanonood sa programang Unang Hirit ngayong mga oras na ito. Salamat po. Si Igan po ito, tsaka si Susan. Father, ikwento niyo naman. Susan, good morning. Thank you po. Paano niyo po winelcome si Pope Francis sa pagbisita niya doon sa Leyte? Oo, that time, I was assigned as the Secretary of the Archbishop. So, doon ako nakatira sa bahay ng Obispo. And the instruction that was given to us is the priest assigned at the residence ng Obispo. Sila yung magwe-welcome sa Santo Papa. That is why napasama ako sa nag-welcome sa kanya. Actually, it was parang naging private welcome. Kasi from the busy schedule na pinuntahan niya sa airport, sa misa, and the motorcade. So the time at the Archbishop's residence, parang it's a time for a little rest sa ating Santo Papa. And then he was preparing for a lunch sa 30 victims sa bahay din ng Arsobispo. Opo. Ngayong pumanaw na po ang Santo Papa, kayo, ayan, nakikita namin, nagkalapitan po kayo. Anong aral po ang naiwan sa kanya na sa buhay ninyo tatatak sa mga taga-Leyte, Father? Oo, para sa akin at saka yung tatatak sa lahat ng mga Katoliko, hindi lang Katoliko, lahat ng tao na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda is yung pakikiisa ng Santo Papa. Actually, his message centered on solidarity and hope na may pag-asa. So nagpunta yung Santo Papa hindi lang sa tapos na yung kalamidad, pero naranasan niya yung calamity because that time we were signal number 2 nung dumaan siya. There was even threats sa biyahe niya papunta ng Leyte. And then the second one is yung pag-asa na in spite of the calamities, there is hope. The Pope braved everything to come to Leyte and it gave us hope also na lahat ng mga suliranin, especially yung hardships na naranasan namin, there is hope we can brave it kung kasama namin ang Panginoon. Opo. Ay, Father, maraming salamat po. Ingat po kayo. Salamat, Father. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po, Isa Father. si Reverend Father Chris Arthur. Isa sa mga sumalubong nun sa Leyte kay Pope Francis. Ayan, samantala, Igan, isa po sa mga pinalad na malapitan ni Pope Francis 10 years ago, ang batang babaeng ito. Pakita po Sino natin. yan? Patingin. Pakita natin. Ayun! Ay, na-bless to. Talaga inano pa siya sa ano. Hinawakan pa mismo ni Pope ang noo ng batang babaeng ito, Igan. Nakilala ba natin yan? Oo, kilala na natin siya, di ba? Siya si Micaela Faye Tandog. Ayan. Tama ba, Micaela? Ayan. Oh, eto na po siya ngayon. Mula dyan sa larawan na yan, live natin siya makakausap. Micaela, ayan na siya, oh. 10 years. 10 years after ang kanyang encounter kay Pope Francis. Good morning sa'yo. Kwento mo nga itong picture na to. Talaga bang... You're so blessed. Maraming mga bata pero... Ikaw yung napili. Ikaw nalapitan, ikaw na-bless. Nung time po kasi na yan, nagtatrabaho po yung mami ko sa Philippine Air Force. Nakakuha po siya ng slot. Okay. Kinuha niya na po yung opportunity para makuha niya po yung slot. Para, ikaw ilagay niya doon. Opo. Nakita niya na po si Pope Francis. At anong sinabi sa inyo Santo Papa dyan? Hindi ko po alam kasi parang Latin pero po na prayer. Opo. Prayer? Ninanda cross ka dito? Opo. Siguro, parang inano. At may iniabot daw si Pope Francis sa iyo. Micaela, ano yun? Apo. Yan po, yung rosary po na yan. Rosary. Nakatago pa rin yan sa altar namin, doon sa malaking cross po namin. Galing sa kanya mismo to? Opo. Paano niya inabot? Galing sa bulsa niya, gano'n? Parang meron po siyang assistant doon na nag-aabot po sa you're so... Swerte na ako, nawakan ko. Swerte ako din eh, makikihawak dyan. Ako muna. Makikihawak na lang din tayo. Pero Micaela, yung paglapit mo kay Pope, ano ba yung naging impact nito sa buhay mo? Especially now, di ba? Nabalitaan mo namatay na siya. Namatay na si Pope. Ano yung naging ano sa buhay mo niyan? Mahalaga po sa akin kasi parang
patuloy pa rin po ako nagpupursige sa pag-aaral ko. Kasi since nung elementary pa lang po ako, nandun na po yung picture namin sa bulletin board po namin. Tapos, pinipili ko pa rin po maging mabuting tao, mapagmahal na bata sa kapwa. Ilan taong ka ba nun? 8 years old po ako, turning 9 years old. Parang early 19 birthday na siya gift ngayon. na po talaga 10 sa akin years ni Lord. Oo. Kasi January 25 po yung birthday At ko. biro mo naman, yung picture mo talagang mananatiling isa ka sa mga nakasalamuha, nakadaupang palad ni Pope Francis, di ba? At bukod kay Pope Francis, meron pa ho siyang nalapitan. May papakita ba natin? Sige, kwento mo, sino pa itong sikat na taong ito na nilapitan mo? Si Miss Susan po yung aking nalapitan. O, ayan. Bless na bless ka rin ba niyan? Kasi nagko-cover ako niyan. Huwag ka maingay siya nagkikwento. Paano mo siya nakita? Kasi po nakita po siya ng Maingay ba mami. siya kaya nilapitan mo? O? Nakita po siya ng mami ko na parang nag-media po doon. Tapos sabi ng mami ko, sige, magpa-picture ka na dyan. Ganyan. Yun po. Ba't parang naulanan ka dyan, Sam? Oy, kasi pawis na pawis kaya pawis na kami, pawis. di ba? Pagka nag-cover kasi. So nagulat ka ba nung pinakita yung picture din? Sabi ko na lang, sige, pero siyempre, ito yung tsura ko, Oh, di ba? nagre-report ka na ngayon. Haggard naman. Parang same nga po yung damit. Pero Parang ngayon same po nagkita yun. uli kayo. Eh, para kayo mag-ina eh. Anong pakiramdam? Masaya naman po na Di ba? makita Nakita si tayo ulit, di ba? Susan. After 10 years, di ba? Okay. Apo. May gabay ka ba? Hindi. Okay. Ay, maraming salamat sa iyo, Micaela, sa Thank you pag-share po. mo. At napakahalaga yan, ma-inspired din kami sa naging karanasan mo kasama si Santo Papa at si Susan Enriquez. Magbabalik pa ho ang unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.